Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon ng pagbalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummum est, ng ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon ng kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito na naman tayo sa ating programa ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po ay gamit ng ating paboritong istasyon dito sa Dapitan City. Dito lang sa DXBD 101.3 FM. Ika nga, the voice of Dapitan. Kaya maraming salamat sa mga nagsubaybay sa ating programa, ang kaharian ng Diyos, na ito po ay ipinapatuloy natin palagi, na ang kaharian ng Diyos ay talagang nandito sa ating bansang Pilipinas. Bago po tayo magpapatuloy sa ating palatuntunan tungkol sa kaharian ng Diyos, nais po nating magbibigay pugay sa ating dakilang guro, na siya rin ang supreme founder ng kaharian ng Diyos. Siya ang founder, Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Walang iba ang ating His Majesty Supreme King Philemon Ondo Criambonanza. Isang mapagpalang hapon po, mahal na hari, dyan sa Bethel, sa bahay ng Diyos, dyan sa New Jerusalem, Talisay, Dapitan City. At gayon din sa mga spiritual mothers, mga nanay, isang mapagpalang hapon po sa inyo dyan sa temple. At gayon din sa 12 anak ni mahal na hari, na sila po ay nagiging pundasyon sa bawat region sa buong Pilipinas. Kagibat ang 12 apostoles ni mahal na hari, na sila ang mga board of directors sa The Kingdom of God, na itinalaga sa bawat region sa buong Pilipinas. Ako naman ang iyong mababang lingkod na assigned leader dito sa Region 9, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Misamis Occidental. So isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At siyempre sa ating Chairman President sa The Kingdom of God ngayon, siya din ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation,
mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, no? Belated happy birthday nung gahapon, no? March 3, no? Belated happy birthday, mahal na Prinsipe, at advance happy birthday, no, din sa ating Supreme Founder sa The Kingdom of God, mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza, ngayong darating na March 8, no, March 8. So birthday sa ating Supreme Founder sa The Kingdom of God. So sa mga 70 leaders, yung mga propeta bilang mga hari at mga reyna, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Gayon din sa ating mga evangelical na na-assign sa bawat municipality sa buong Pilipinas bilang mga hari at mga reyna. At gayon din sa ating mga pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, na sila po ay tinalaga bilang hari at reyna sa bawat barangay, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating mga purok leaders, Deuterium beneficiary, mga members, no, lahat ng nakikinig at nagsubaybay sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yan po mga kapatid. So, sa ating mga nagbibigay buhay ng ating programa sa The Kingdom of God, siyempre ating pasalamatan palagi. No, unang-unang ating mga board of directors sa The Kingdom of God, mga apostoles ni Malari, unang-una sa regional director sa Region 2, si Hari Edgar Palor Ligotong, sa Region 5, si Hari Wilbert Bermog, sa Region 6, si Hari Florentino Campilan, sa Region 7, si Hari Giovanni Siaris, sa Region 8, si Hari Juanito Macalisang, sa Region 9, itong inyong mababang lingkod, no, si Felix Prosiso. At ngayon din sa Region 10, si Hari Richard Prosiso. Sa Region 11, si Hari Jerome Ligotong. At sa Region 12, si Hari Binancio Hilak-Hilak. So yun po ang mga board of directors at the same time apostoles ni Malahari na nagbibigay buhay sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. At gayon din sa Caraga Region, no, sa pangunguna ng ating bishop, no, kauna-unahang sekta na naging affiliated sa The Kingdom of God, no, sa pamumuno ni Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, si Reverend Ramil Morales, isang presidente ng Church of God, Wisdom and His Living Spirit Incorporated. No? Maraming salamat, Bishop, sa pagsuporta sa programa ni Mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza. At gayon din ang ating municipal leader sa Butuan City, si Reyna Lily Gultia. No? Maraming salamat, Reyna. At gayon din ang mga barangay king and queens, no, Prinsipe and Prinsesa sa Municipal of Cabadbaran, no, unang-una si Prince Gilbert Linihan, si Reyna Merhel Escobedo, Reyna Marilo Morales, no. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa programa ni Mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza. At gayon din sa provincial leaders sa Zamboanga del Norte, si Hari Joel Dagudog, ang kanyang mga municipal leaders, si Hari Sherwin Dagudog, no, si Princess Jodisa Dagudog, Prince Loy Dagudog, at saka si Prince Dave Dagudog. Yung mga Dagudog family dyan sa Liloy, no? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At gayon din na dadako tayo sa Misamis Occidental, no? Ang ating provincial leader si Francis Orn Cagais at ang kanyang municipal leaders na si Reyna Margie Cagais, ng mga Cagais family. Maraming salamat diyan sa Buog, no? Sa Buog, sa Zamboanga del Sur. Kumusta at magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan sa municipal leader sa Sindangan, no? Ang ating Princess Airami Gaa Prosiso, ang kanyang mga barangay king and queens, no? Mga hari at reyna, unang-una si Reyna Jocelyn Patiño,
si Reyna Norma Kagandahan, Reyna Mary Jane Jibero, Reyna Gusa Gilingan, Reyna Rosita Inanyog, Reyna Rosemary Villacora, and Hari Antomito Formosa, si Hari Alfredo Inanyog, Hari Cesar Ogdamina, at saka si Hari Ernesto Asinda. So yun po ang mga leaders natin na nagbibigay buhay sa ating programa. At gayon din sa municipal at Gutalak, no? Mga barangay leaders dito, unang-una si Hari Rison Umbang, si Hari Arnold Tabata, Hari Edwin Tabata, yung mga Tabata family, no? Diyan sa lungsod sa Gutalak, no? Si Hari Edito Umbang, si Hari Eusebio Tabata, Reyna Eleanor Ornihas, Reyna Hanin Umbang, at saka si Reyna Genevieve Umbang, yung mga Umbang family. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa programa natin sa Kaharian ng Diyos, no? Kadako tayo sa Region 11, no? Sa pangunguna ni King Jerome Ligutom at sa kanyang provincial leader na si Prince Jopit, no? Ligutom. Mga provincial leaders, municipal and barangay. Unang-una si Hari Alan Rimulisan, Hari Freddy Iligan, no? Reyna Cristina Miñano, Reyna Florencia Villaflor, Reyna Jacinta Molina, si Hari Joel Angat, Reyna Marilyn Suwan, at saka si Prince Gary Kanuog. Yan po ang mga nagbibigay buhay sa ating programa ng Kaharian ng Diyos, no? Sa Region 10, no, sa pangunguna ni Hari Jerome Region 12, no? Si Hari Binancio Kilap-Kilap, no? Ang kanyang mga provincial leaders, si Reyna Mercy Kilap-Kilap Santos, assigned leader sa province of South Cotabato. Kumusta mga South Cotabato, yung ating mga municipal leaders diyan at mga barangay leaders, no? Mga hari at mga reyna. Ganon din si Reyna Marjorie Kilap-Kilap Cadabido, no? Provincial leaders sa province of South Cotabato. At saka si Reyna Renalyn Kilap-Kilap Garcia, no? South Cotabato pa rin. At si Reyna Sara Kilap-Kilap Siskar, no? Province of North Cotabato. Kumusta ang ating mga hari at mga reyna dyan sa North Cotabato, no? Kumusta at magandang hapon po sa inyong lahat, no? Mga kapatid sa Kaharian ng Diyos, no? Si Reyna Bina Kilap-Kilap Gasa, no? North Cotabato pa rin. At gayon din si Reyna May Kilap-Kilap de la Cruz, no? Sa province of Sultan Kudarat. Ayan. Kumusta kayo mga taga Sultan Kudarat, yung ating mga municipal king and municipal queen, no? At saka mga barangay king and queens, no? Kumusta at isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan, yung ating mga leaders sa Kingdom of God na taga Sultan Kudarat, no? Nakapunta kami dyan na rin sa Sultan Kudarat, ang laki-laki ng kanilang provincial capital, no? Ngayon din si Princess Shen Rachel, no? Kilap-Kilap Garcia, no? Garcia. Dyan assigned sa Sarangani Province. Sarangani Province sa lugar ni Pacquiao. Yan, no? So, yan po mga kapatid, no? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At gayon din sa dadako tayo sa Region 7, no? Sa pangunguna ni Hari Giovanni Charis. Yan, mga kapatid, no? Isang regional director apostol sa Region 7. Yan. Una-una si Hari Midin George, provincial leaders, no?
Si Juan George, provincial leader pa rin. Secretary, no? Angelita Binoy, isang municipal leader, no? Glenn G. Binoy, isang municipal leader, no? Isang secretary. Okay, no? Si Rini George, isang municipal leader, no? Si Hari Danilo Okay, isang municipal leader. Si Hari Alinar Tatubay, isang municipal leader dyan sa San Enrique, Negros Occidental. No, part ng Negros Occidental ito kasi malawak po ang Negros Occidental. Yan po mga kapatid, no? Si Raina Rosmelin Katubay, no, ang secretary. No, secretary. Yan po mga kapatid, no? Dadako tayo sa ating mga municipal leaders pa rin, no? Si Hari Wilmar Gregorio, no? Isang barangay leader ito. Si Hari Raina Analisa, isang secretary pa rin. Si Jombel Cuevas, isang barangay leaders. Ayan. So yan po ang mga nagbibigay buhay sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Aljon, isang barangay leader. Si Hari Alberto Magid, isang barangay leader. Si Hari Rolly Abuyo, isang barangay leaders. Si Raina Jeanilyn Marcelino, no, isang barangay leader pa rin ito sa part ng Negros Occidental. Si Hari Tony Pamor, isang barangay leader. Si Raina Merlita Marcelino, isang barangay leader, secretary, no, secretary. Si Hari Louie Garnica, no, isang provincial leader dyan sa Negros Occidental. So maraming salamat ng mga taga Negros Occidental, na ating mga hari o mga reyna, no, mga provincial, municipal at saka barangay, no. Ang kanyang general secretary sa probinsya ay walang iba si Reyna Vilma Garnica. Yan, yung general secretary doon sa Negros Occidental. Ganon din si Hari Carlos Pinisiba, no, isang city municipal leader dyan sa Cadiz City, Negros Occidental, no. Jonel Pilinyo, isang barangay leaders, no. Benji Montesino, isang barangay leaders. Robert Montesino, yung mga Montesino family, no, mga barangay leaders to. Si John Carlos Mata at saka si Joselito Cayaris ng barangay leaders, no. John Real Felicino, isang barangay leader. Si Hari Roland Felicino, barangay leader, at saka si Michael, no, Michael Spanti, isang barangay leader pa rin. So kumpleto ang mga municipal leaders natin. May mga barangay leaders. Kulang na lang to, mga purok na lang, no. Wala pang nila ang mga purok. Si Hari Limuel Espanti, isang barangay leader diyan sa Sagay City. Si Raina Billy Espanti at saka si Jose Pinisiba Senior, no, isang
municipal leader dyan sa Negros Occidental, dyan sa Himamaylan, no? Himamaylan City, Negros Occidental. Ayan po mga kapatid. Si Gerald Pinisiba, isang barangay leader. Ito yung mga barangay leader niya. Jerry Mata Jr., barangay leader. Jose Pinisiba Jr. pa rin, barangay leader. Si Danny Cargulis, isang barangay leader pa rin. Si Harry Virgilio Bangan, isang barangay leader. Ayan. Si Reyna Jocelyn Espanti, barangay leader. Si Harry Carlo Espanti, yung mga Espanti family. Oh, si Harry Camila, no? Camila Espanti. At saka si municipal leader na si Harry Apolonio Perignino. Ayan, kachat natin palagi ito, no? Kumusta Hari, no? Hari Apolonio Perignino, no? Kumusta? At isang mapagpalang hapon po, no? Isang provincial leader sa Aklan, no? Sa Aklan. Ngayon din si Hari Ricky Rebinito, isang provincial leaders dyan sa Aklan pa rin. At si Hari Richard Fortunado, isang provincial leader pa rin, no? Part ng Negros Occidental, Iloilo. Si Hari Rogelio Regañon, no? Isang provincial leader sa Negros Occidental. At ngayon din ang kanyang General Secretary, no, si Reyna Irving Regañon, no, isang provincial secretary, no. Ayan. At gayon din si Hari Abilino Alcantara, no, isang provincial leaders. So, yun po mga kapatid ang mga ating mga leaders, Luzon, Visayas, Mindanao na nagsuporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong pagsuporta, no? Pagsuporta sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Iyon pa natin yung isang kapil. Okay, no? So, yung hindi pa natin nababasa sa na lang, sa Webis. Okay, sa Webis na ang ating so, mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nandito tayo sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos upang ipagpatuloy natin ang gawain, no? Lalong-lalo na sa ang kaharian ng Diyos na ipinapangaral ng ating dakilang guro na walang iba, si Mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza. So ngayon mga kapatid, ang ating speaker ngayon, isang provincial leaders na nagmumula pa sa Region 2, sa Province of Quirino. Province of Quirino. Talagang pure talaga Tagalog ito. Magkabikos-bikos talaga siya ng Bisaya nito. Kaya nga sabi niya magtagalog talaga ako, Hari, kasi mayroon naman siguro na nalaman kang Bisaya. Isa lang, isa, dalawa. Isa, dalawa. Okay, no? So, sa walang hindi natin patagalin, siya na ang magpakilala sa kanyang sarili dahil paunahan nating guest speaker natin, isang provincial leader na talagang pumunta talaga dito sa radio station DXBD 11.3 FM, no? So siya na lang ang magpakilala sa kanyang sarili. Okay, Hari? Okay, so maraming salamat po, Hari, sa ating anchorman. Walang iba ang ating Haring Felix Proceso. So maraming salamat po, Hari. Welcome, Hari. Live po tayo ngayon sa paborito nating istasyon sa araw na ito, ang The Voice of Dapitan, 101.3 FM. No? So, sa araw na ito, bago po ako magpatuloy, nais ko munang humingi ng gabay
at pagpupuri sa ating mahal na dakilang guro. Walang iba po ang ating mahal na Haring Filimon Ondo Reambunanza. At ganoon din po sa ating mga nanay, sa ating mga spiritual mothers na doon po ngayon sa New Jerusalem, Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. No? At ganoon din po na lubos po akong gumagalang at nagpapasalamat po sa ating mahal na Pangulo, ang ating mahal na Prinsipe. Walang iba po. Ang ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunanza. Na siya po ang ating President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At President ng The Kingdom of God. At ganoon din po sa kapatid ng ating mahal na Prinsipe, walang iba, ang ating Haring Adolfo B. Reambunanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So pagpalang oras po, mahal na Prinsipe at Haring Adolfo. At sa lahat po ng ating mga kasamahan sa loob ng The Kingdom of God, lalo na sa binuo ng ating mahal na dakilang guro, ang ating 12 Board of Director na mula sa Region 1 hanggang sa Region 12. Na kinabibilangan po ng aming Regional Director po sa Region 2. Walang iba po, ang amin pong Haring Edgar Palorligoto. At ganun din po sa ating anchorman po ngayon, na walang iba ang ating Haring Felix Proceso dito po sa Region 9. Hanggang sa mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob po ng kaharian ng Diyos, hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to pro. So sa araw na ito ay narito po ang ating mga bagay na naman nating pag-uusapan na walang iba kundi ang tungkol talaga sa kaharian ng Diyos. No? Sapagkat man ang kaharian ng Diyos ay magmumula talaga ito sa ating Panginoon. Hindi man kung sino-sino ang pwedeng magtayo sa kaharian sapagkat ang programa sa daigdig ay sa Diyos. Kaya ang sentro ng ating pag-uusapan sa kaorasang ito ay walang iba. Maski paulit-ulit po natin na tinatalakay yung mga bagay sa loob ng kaharian ng Diyos, ito talaga yung dala ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito ay wala kaming ibang bukang bibig na palaging sinisigaw na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa ating bansang Pilipinas. No? Dito talaga sa ating bansang Pilipinas sapagkat wala pa nga nang itatag ang sanglibutan, no? Inanda na ng Diyos doon sa kanyang mga nasakanan ang kaharian para ipamana po ito. Kaya malaking palaisipan, mga kapatid, yung mga salita ng Diyos kung paano ngayon natin manahin yung pangako ng Diyos na ipamamana ang kanyang kaharian. Sapagkat meron man utos ang Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. No? Kung gayon, kung pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian, siyempre, merong mag-isip, paano natin hanapin kung saan ito? No? Ibig sabihin, magtatanong tayo sa Diyos kung nasaan yung kaharian na pinapahanap ng Diyos. Sapagkat ang programa ng Diyos ay tungkol sa kaharian. Tignan po natin yung mga script o direksyon kung saan baga talaga yung pagbibigyan ng Diyos ng kanyang kaharian sapagkat unang-una na kaharian sa daigdig ay ang Babylon. Hindi mo naman matawag na kaharian ang bansang Babylon
kung walang hari. No? Okay, so, ang una na kaharian, ang bansang Babylon. Pagkatapos ng bansang Babylon na naging kaharian sa daigdig, ay sumunod ang bansang Medo-Persia. Kako na, hindi matawag na kaharian kung walang hari. Kaya, ang tumayong hari sa bansang Medo-Persia ay si Cyrus the Great. Pagkatapos ni Cyrus the Great na hari sa bansang Medo-Persia na siyang kaharian sa daigdig, pangatlong kaharian sa daigdig ang bansang Greece. No? Bansang Greece sa paghahari man ngayon ni Alexander the Great. No? Pagkatapos niya ng bansang Greece, pang-apat na kaharian sa daigdig ay ang bansang Rome, na siyang naging capital of the world, kaharian sa daigdig. Ngunit, ang kaharian na bansang Rome ay natapos na naging kaharian sa daigdig sa taong 476 AD. Kaya ang tanong ngayon, nasaan na ang kaharian ng Diyos? No? Na ang programa ng Diyos ay tungkol sa kaharian sa daigdig. No? Tungkol sa kaharian sa daigdig. Kaya ang plano ng Diyos, sapagkat wala ng kaharian sa daigdig, ayon nga sa hinula ni Propeta Daniel, no? Na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. O iiwan man ito sa ibang bayan, hindi na papayag ang Diyos niyan kasi nangako na, mga kapatid. Kaya ang tanong ngayon, kung saan magtatayo ang Diyos ng kanyang kaharian, sapagkat natapos na ang kaharian sa taong 476 AD. Ang Diyos man pa rin ang may gawa o may plano sa daigdig, kaya mayroon itong susuguhin na siyang magtatayo ng kaharian ng Diyos. Sino yung pipiliin para maitayo ang kaharian ng Diyos na siyang maging kaharian sa buong daigdig, na siyang panglimang kaharian, mga kapatid? Kaya, ginamit ng Diyos o pinili ang ating Panginoong Hesukristo na siyang magtayo ng kaharian ng Diyos. Saan itatayo? Kasi pag marinig man, mga kapatid, ang salitang kaharian ng Diyos, ay, nako, wala man ibang turo, karamihan pa naman. Pero, hindi man masama kasi yun ang pagkaintindi, mga kapatid. Kaya tignan lang po natin yung mga bagay kung sino ba talaga yung may dala o plano sa daigdig tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo na siyang sinugo ng Diyos, ay ipinangaral pa ito. Saan pinangaral? Mga kapatid, walang iba kundi doon sa bansang Israel. No? Sa bansang Israel, ipinangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa mga bayan-bayan, no? At sa mga nayon. At gumawa pa ng kasama na mga 12 para maibalita yung magagandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa bansang Israel. Bagaman, ibinalita yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong ngayon, pinaniwalaan ba ang ating Panginoong Hesukristo? Pinaniwalaan ba siya
na yung magtatayo sa kaharian sa bansang Israel. Kung tinanggap sana doon, palagay natin hanggang ngayon, doon pa ang kaharian ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, tignan po natin yung kaganapan pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo nang walang tumanggap o naniwala sa Kanya, anong ginawa? Inuli at pinako nga sa krus. Mga kapatid, hindi nila nakilala ang Diyos doon na siyang magtatayo sana sa panglimang kaharian sa daigdig. Dahil sa kaganapang yaon, anong sinabi ng Diyos? Dahil hindi nga siya pinaniwalaan. Sinabi ng Diyos sa mga tao doon sa Israel, na simula ngayon, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at maibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So napakaliwanag yung sinabi ng Diyos. Subalit anong bansa? Sa dinami-daming bansa sa daigdig, palagay natin na sa 300 nation of the world, isa lang ang sinabi ng Diyos. Isa lang. Ngunit, ayon sa kanyang utos na hanapin ang kanyang kaharian, paano natin mahanapan? Hindi man ito binigyan ng address. Ngunit, may tinukoy na bansang nagkakabunga. Maghanap tayo ngayon kung anong bansa yung tinukoy ng Diyos na bansang magkakabunga. Kaya nga, yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay linihim ng Diyos sa mga talinhagang salita. Para yung mga unang panoon na hindi naniwala ay talagang hindi nakilala, no? Hindi nahanapan. Ngunit, dahil dumating na yung talagang espiritu ng katotohanan, ay talagang maipapahayag na yung buong katotohanan. Saan maipapahayag? Doon talaga sa pinangakuhan ng Diyos na isang bansa na magkakabunga. Anong bansa yan na magkakabunga? Anong bansa yan? Isa man lang, mga kapatid. Kaya nga ito yung aming paulit-ulit na aming sinisigaw, binabahagi, sapagkat sinabi nga ng Diyos ayon sa Mateo 24:14 na ipangaral ang ebanghelyo sa sanglibutan at bigyan ng mga patutuo. Anong mga patutuo na yan? Yung mga patutuo na yan ay hindi nabuksan ng mga una. Ngayon, mga kapatid, dumating na yung talagang may-ari sa kaharian ng Diyos na siyang nagsigaw at nagpatunay na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansa nating Pilipinas. Dito na sa bansa nating Pilipinas. Ano yung mga pagpapatunay na yan? Mula pa sa Henesis hanggang sa Revelation, sa banal na kasulatan, kung saan ba yan nakaakma? Kasi yung kaganapan ang inahanap ng Diyos. Ngayon, yung mga kaganapan na yan, sapagkat nakahula man sa banal na kasulatan na walang nakapagbukas, maliban naman po sa aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza. Kung kailan na ibigay ang kaharian ng Diyos, gumamit pa ng talinhagang salita ang Diyos. Walang nakapagbukas kundi ang aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Reambunanza. Kung paano na ibigay dito sa bansa nating Pilipinas, ayon pa nga sa sulat, sa banal na kasulatan sa Henesis 25:23 hanggang 26, na aming pinapatunayan sa inyo
na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. At kung kailan na ibigay ang kaharian na kinuha ni Kristo sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Kaya ayon sa Henesis 25:23 hanggang 26, na ginamit pa ang isang babae na nagngangalang Rebecca na nagbuntis ng 2 bansa. Oh? Isipin po natin yung salita ng Diyos na si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. Ang unang lumabas ay si Esau na siyang malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. At ang kanyang kapatid ay nakakapit sa sakong ni Esau at pinangalanan itong Jacob. Ngunit ayon sa hinula ng Diyos, mga kapatid, na si Rebecca ay magbubuntis ng 2 bansa para malaman natin kung nasaan talaga yung kaharian ng Diyos na ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. Ginamit ito na talinhagang salita sa banal na kasulatan. Kung isipin natin, mga kapatid, kung literal na babae si Rebecca, kaya bang ibuntis ang 2 bansa? Huh? Magtanong na lang po tayo sa mga literal na kababaihan, kung may asawa tayo man, tanungin natin kung kaya ba nila na ibuntis ang 2 bansa. Huh? Wala man siguro, no? Natural na hindi kaya ibuntis kasi nga ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita tungo sa pagkaintindi sa kaharian ng Diyos. Oh? Ngayon, si Rebecca dumating ang kapanganakan. Oh? Bansa man ang kanyang iluluwan, ang tanong ngayon, anong partira? Anong partira? Kung tignan natin sa mga literal, mga kapatid, ano ang partira sa literal na babae kung manganak? Noon, midwife, ngayon, doktor na. Dito kaya, sa ginamit ng Diyos, na si Rebecca ay magluluwal ng 2 bansa, ang tanong, ano ang kanyang partira? Kung bansa man ang kanyang iluluwal, kailangan bansa rin ang kanyang partira. Kaya ang ginamit ng Diyos bilang partira ay kailangan bansa rin. Na kung saan lalabas yung 2 anak ni Rebecca na 2 bansa. Kaya ang ginamit ng Diyos, itong bansang Spain. No? Itong bansang Spain ang ginamit ng Diyos. Na itong bansang Spain ay may dito nanggaling yung mga discoverer sa bansang Spain. Kaya ang mga discoverer dito na si Christopher Columbus at Fernando Magallanes, sila yung talagang ginamit ng Diyos, naglakbay pa patungo malayong hilaga. Mga kapatid, para maganap yung hinula ng Diyos. Pagdating nila doon sa malayong hilaga, ay nakarating sila noong October 12, 1492. Na ayon sa banal na kasulatan, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau, na siyang malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. Ngunit ang tanong, sino si Esau? Kasi nga, hinula ng Diyos, magluluwal ng 2 bansa. Ang tanong ko ngayon, kung sino si Esau? Sino si Esau? Kung tignan po natin, ayon sa banal na kasulatan, kung sino baga si Esau. Ayon sa Henesis 36:8, na si Esau ay siyang Edom. No? Si Esau ay nanahan sa bundok ng Seir. No? Kaya si Esau ay siyang Edom. Kaya, ibig sabihin,
si Esau ay siyang Edom. Ngunit ang tanong, sino si Edom? Mga kapatid, para mapalabas natin yung unang anak ni Rebecca na bansa. Lalo na kambal pa. Yung una ang ating titignan. Kung sino yung unang bansa na lalabas na ginamit ng Diyos, sapagkat yung unang anak ay siyang malakas, mapula, mabalahibo, at siyang maglilingkod sa bata. Kaya ang tanong, sino si Edom? Kung tignan natin, mga kapatid, kung sino si Edom, tignan natin na lang sa world map or sa encyclopedia, ay nandyan. Kung sino si Esau. Si Esau pala, siya itong bansang Amerika. Yan, lumabas rin yung unang anak ni Rebecca, na si Esau, na siyang Edom, na siya pala ang bansang Amerika. Kailan na-discovery, mga kapatid? Noong October 12, 1492. Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis doon sa bansang Israel. Saan ibinigay? Sa isang bansa na nagkakabunga. So balik tayo sa plano ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa mga discoverer, mga kapatid, sapagkat dalawang bansa man ang ilinuwal ni Rebecca. Kaya sundan po natin yung istorya ng Diyos. Kaya yung mga discoverer ay patuloy silang naglakbay patungo sa malayong silangan. No? Patungo sila sa malayong silangan. Ayon sa mga discoverer, may nakita sila isang isla na nasa pulo ng dagat. Mga kapatid, nasa mga pulo ng dagat. At nakarating sila doon noong March 16, 1521. Ang mga discoverer. Ngayon, ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. No? Si Jacob. Ngunit, ang tanong, sino si Jacob? Sapagkat inahanap natin yung dalawang bansa na hinula ng Diyos na iluwal ni Rebecca. No? Pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob na siyang nakakapit sa sakong ni Esau. No? Ngayon, sino si Jacob? Tignan natin sa banal na kasulatan ayon sa Genesis 32:28. No? Sino si Jacob? Sabi ng Diyos, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Ano na? Israel. Kasi si Jacob ay siyang nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at siya'y nanaig. Kaya tinawag ng Diyos, siya'y Israel na. No? Israel. Ngayon, sino si Israel? Tignan natin ang mga discoverer kasi lalabas talaga yung bansa na hinula ng Diyos. No? Yung na-discovery dito sa silangan na siyang pangalawang anak ni Rebecca, si Jacob na siyang Israel, wala man itong pangalan. Kaya ang mga discoverer umuwi sa bansang Spain. Sapagkat ang bansang Spain ay merong hari po dito. Ang hari dito sa bansang Spain, walang iba kundi si King Philip II. Kaya, yung mga discoverer ibinalita sa hari sa Spain na mayroon silang na-discovery na isang isla na wala pang pangalan. Wala pang pangalan. Kaya ang hari nag-utos pa rin sa kaniyang mga discoverer na sila'y babalik doon at bigyan ito ng pangalan. Subalit, ito ay hango sa kanyang pangalan kasi siya ay hari sa Spain na ang pangalan King Philip II. Kaya ang mga discoverer bumalik sa isang isla na wala pang pangalan
No? At pinangalanan itong Las Islas Pilipinas kasi Spain man ang nakadiscover, mga kapatid. No? Kaya sa April 14, 15, 21, pinangalanan itong Las Islas Pilipinas. Yan, mga kapatid. Ngayon, sa pangalawang anak ni Rebecca, na si Jacob, na siyang Israel, siya pala yung Pilipinas na na-discover noong March 16, 1521. Huh? Para mas higit na ito'y maging isang bansa, mga kapatid, ay ginawa ng Spain, mga kapatid, ay nais gawin itong Kristiyano paniniwala. No? Kaya mayroon itong paghahanda, hindi man kaagad ay maging Kristiyanong paniniwala na kaagad. Mayroon itong paghahanda. Kaya, mga kapatid, nagbigay ng 2 taon na paghahanda. Kaya kung ating idagdag ang 2 taon na paghahanda, ang sukat po nito ay April 14, 1523. Naganap na ang bansang Pilipinas ay naging Kristiyanong paniniwala. Gaano ito katotoo, mga kapatid? Gaano ito katotoo? Ito ay pinatunayan ni King Humabon at Lapu-Lapu na sinigaw pa doon sa Mactan, Cebu, Limasaw Island, Philippines is a Christian country noong April 14, 1523 na binautismuhan ito ni Father Pedro Valderrama. Yan, mga kapatid, yung 2 anak ni Rebecca, lumabas yung 2 bansa na kanyang iluluwan. Ngayon, para maunawahan po natin, ayon sa banal na kasulatan na siyang malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata, tignan po natin ang unang anak ni Rebecca. Kung gaano katotoo. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Amerika ba ay malakas? Ay tunay na malakas ang bansang Amerika sapagkat kung tignan natin ang kagamitan ng bansang Amerika, mga high power, ang mga armas nila ay nakakadurog talaga. Ngayon, sa pangalawa, siya'y mapula. Gano'ng katotoo na mapula? Kung makakita man tayo ng mga tao na galing sa Amerika, ay ang kanilang balat pag nasilayan ng araw ay talagang namumula. Kaya kuhang-kuha ng bansang Amerika. At mabalahibo. Gaano katotoo na mababalahibo? Kung makita natin ang mga balat, ay talagang makikita yung mga mabalbuning pangangatawan. Ngayon, sa pang-apat, siya'y maglilingkod sa bata. So, paano ito maganap? Alamin natin yung kaganapan sa daigdig, mga kapatid. Na ang kaganapan sa daigdig, kung tignan natin sa taong 1945, na siyang tinawag na pangalawang digmaan sa sangdaigdigan o World War II. No? Na kung saan ang bansa nating Pilipinas ay inalipin ng mga Hapon sa pamamagitan ng bansang Japan. Kaya ang Pilipinas hindi tumulong, ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika. Ano ay? Bagkos ang bansang Amerika ang kusang tumulong sa ating bansang Pilipinas. Para ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino ay maging malaya. Kailan, mga kapatid, naging malaya ang bansang Pilipinas? Sa taong 1946. Kaya nasaan ang kaharian ng Diyos? So yan po ang tunay. Okay? So, balik ko po sa ating anchorman. Walang iba ang ating Aring Felix Pusesno. Okay, so maraming salamat
hari. So, na talagang pinaka maliwanag, no, na pinatunayan ng Pilipinas talaga ay ito ang napili ng Diyos sa pagtatayuan ng kanyang kaharian. So, ito po ay ang nagsalita ganina isang provincial leaders from Region 2 sa Quirino, no? Quirino Province. Ayan. So, marami pa tayong panahon at oras. Sundan lang ninyo palagi ang ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Na kada linggo, no? Martes, Merkules, Huwebes, yan po ang programa natin. So, dahil wala na po tayong oras, no? Unang-una sa ating dakilang guro, mahal na Hari Filimon Ondok Riambunansa, Supreme Founder sa Kaharian ng Diyos, at gayon din sa ating Chairman President ngayon, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, sa mapagpalang hapon po. Tayo po magpapaalam na Hari, okay, no? So, paalam muna kayo Hari, no? Okay, so maraming salamat at nagpapasalamat po ako sa ating mahal na dakilang guro, ang ating Supreme Founder sa Kaharian ng Diyos. Maraming salamat po, mahal na rin sa Royal Family. Maraming salamat. Okay. So, ako naman ang iyong mababang lingkod, no? Si Felix Prosiso, regular anchorman dito sa The Kingdom of God sa DXBD 11.3 FM, The Voice of the Pitan. Maraming salamat at gayon din magandang good morning sa ating manager, Sir Charlie Perolino, no, mga Perolino family. Maraming salamat at mabuhay Kingdom of God, no? Magandang umaga para bukas.